topic po natin, paano ang tamang pag-inom ng tubig para makatulong at posibleng gumaling sa maraming sakit. Alam nyo, meron ako nabasa dati na sa tamang pag-inom lang, strategy lang, technique sa pag-inom ng tubig, pwede makatulong sa maraming sakit. Ginamit to dati nung wartime Pero nung naging internist na ako, cardiologist na ako, naging doktor ako, nakita ko, marami palang benefits talaga ang pag-inom ng tubig. Alam nyo lang dapat ano yung strategy, mainit, malamig, kailan iinom, gaano karami. Okay? Hindi naman siya perfect, hindi naman siya miracle cure, pero maraming sakit matutulungan. Meron pang mga Japanese technique ng drinking water, meron pa sila sariling strategy. Tingnan natin Itong Japanese technique, sinasabi nila na paggising sa umaga, mga 2 baso ng maligamgam na tubig iniinom. Tapos wala pang laman ng tiyan, yun na nga po, 2 glasses, room temperature, empty stomach. Ayaw nila ng malamig na tubig. Okay, may benefits pa to. Actually, maganda talaga sa umaga kasi dehydrated tayo buong gabi, di ba? Masyadong madilaw o ma-orange ang ihi natin sa umaga. So may tulong to. Pero hindi naman siya miracle cure talaga na gagaling ng lahat ng sakit. Hindi po ganon. Kukwento ko po sa inyo, ano tong 20 na sakit na matutulungan sa tamang pag-inom ng tubig lang. Tignan nyo kung meron kayo nitong 20 na sakit o condition, pwede ito makatulong sa inyo. Or generally, sa lahat ng tao may tulong naman to Number 1, kung kayo ay dehydrated, naiinitan, heat stroke, yan di ba? Para hindi ma-heat stroke, dehydrated, nagtatae, kailangan nyo maraming tubig. Tubig lang pangontra sa heat stroke, baka matuloy sa stroke. Pag nagtatae, kailangan maraming fluids iniinom. Actually, pag nagtatae, hindi na simpleng fluids Kailangan oral rehydrating solution. Tubig na may asukal at may konting asin. Yun talaga binibigay sa mga nagtatae. Pag mainit ng panahon, pag sobra daming trabaho, pwede rin. Kailangan maraming tubig. Gaano karaming tubig sa isang araw? Recommended ko, sa average Pinoy, siguro mga 8 basong tubig or fluid in a day. Kung ayaw nyo ng tubig, pwede naman juice, pwede naman buko, pwede naman sopas. Pero mas maganda kung tubig mas walang calories kaysa soft drinks o iba pa. So 8 baso, usually sa babae, mas payat sila. Pag sa lalaki, mga 10 baso hanggang 12 baso sa isang araw. So 2 to 3 liters in a day. Depende sa trabaho mo. Kung trabaho mo talaga mabigat, nagbubuhat, o baka nagja-jogging, nagmamarathon, mas maraming tubig pa kailangan. So number 1, dehydration. Number 2, para sa urinary tract infection, UTI. Kung gusto nyo makaiwas sa UTI, o pwedeng mapagaling ang UTI. Oo, pag ang UTI mo, ayon sa pag-aaral, kung mild lang, konti lang ang bacteria, konti lang ang white blood cells sa ihi, pwede makuha yan sa mga babae. 2 basong tubig lang iinumin, mahuhugasan na yung pantog, yung kidneys. Minsan gumagaling na agad yung UTI Pag mild UTI. Pero syempre, kung marami ng bacteria, nilalagnat na, kailangan mo pa ng antibiotic, pero sasabayan mo pa rin maraming tubig. Number 3, sa mga constipated, nagtitibi, matigas ang dumi. Bakit matigas ang dumi? Kulang sa tubig So, pag matigas ang dumi mo, kailangan 8 to 10 glasses of water in a day. Pero, bukod dito sa tubig, constipated ka, kailangan maraming fiber, maraming gulay, maraming prutas, papaya, pakwan, pears, grapes, lahat yan nakakalambot ng dumi. Number 4, pag inom ng tubig, para makaiwas sa kidney stones. Para hindi ka magkaroon ng bato sa bato, or pwedeng makagamot sa kidney stones. Pag may kidney stones, ang daming pinapainom ng tubig, at least 3 litro. Mga 3 liters in a day ang binibigay sa may kidney stones. Kasi nga nagbubuo na nga Pwede, lalo na kung maliit lang kidney stones, baka pag ihi mo,
Pag marami ka na inom na tubig, marami ka na ihi, baka lumabas nga yung mga kidney stones kung maliit lang to. So, yan ang isang dahilan bakit nagkakabato sa kidney stones sa kidney kasi nga kulang sa tubig. Kahit bago matulog, di ba? Minsan tayo, ayaw na natin uminom ng tubig, matutulog tayo, di ba? Kasi ihi tayo ng ihi sa gabi. Pero kung may kidney stones ka, kahit matutulog ka na, inom ka pa rin ng tubig. So, gigising ka madaling araw para umihi. Kasi ang problema nga sa kidney stones, baka sa gabi naman mag-form ng kidney stones. Number 5, kung problema mo, headache, migraine, masakit ang ulo, minsan dehydrated yan. Para makaiwas sa headache, migraine at maggamot ang headache at migraine, inom lang maraming tubig. Pag marami ka ng tubig, minsan nawawala na yung headache. May tulong po yan. Number 6, magugulat kayo ha, may bagong pag-aaral. Ito, bilang cardiologist, nakita ko itong pag-aaral. Yung mga lagi daw kulang sa tubig, yung konti lang uminom ng tubig araw-araw, mga 3 baso lang isang araw, dehydrated sila madalas. Nakita sa pag-aaral, more prone silang magkaroon ng heart failure. Mas humihina ang puso. Nagkakaroon ng congestive heart failure pag dehydrated lagi. Bakit? Hindi pa matpaliwanag. Siguro pag dehydrated, stress yung katawan eh. Kasi yung katawan natin, 70 to 80% water, kulang ka sa tubig. So, na-stress yung puso, nag-heart failure. So, hindi maganda ang dehydrated para sa puso. Sa high blood, walang masama. Kailangan mo uminom rin maraming tubig. Diba? Kailangan din pag high blood, potassium-rich foods. Mga saging, may tulong yan. Number 7, lahat ng problema sa balat. May problema ka sa balat. May dry skin, nanunuyo, eczema, may allergy ka, kung anumang kati-kati, may pimples. Maganda maraming tubig para hydrated ka, para hindi rin tumatanda. Kasi pag dehydrated, mas kukulubot ang mukha natin. So, mas hydrated, actually, kung meron mga allergy, mas nababawasan yung allergen. Pero sa dry skin, maglalagay din ng mga moisturizer para mas gumanda ang balat. Number 8, kung lagi kayong pagod, fatigue. Minsan yung pagod, kulang sa pagka-alerto ng utak, baka dehydrated ang utak mo. So, pag dehydrated, pagod ka lagi, inom ka maraming tubig, minsan mas nagigising ka. Diba? Lalo na yung mga nakabilad sa araw. Number 9, yung mga sakit-sakit sa joints, mga arthritis, kasukasuan. Hindi naman talaga totally gagaling, no? Pero syempre, itong mga joints, arthritis, may fluid yan eh. May tubig yan eh. May joint fluid tayo. So, pag dehydrated ka, mas konti yung parang langis sa mga joints natin. So, kailangan mo kompleto ka sa tubig, lubrication sa joints. Bukod pa sa gamutan sa arthritis. Dagdag tulong lang ang tubig. Number 10, ito gawain ko lagi. Sa may GERD, gastric reflux. Diba? May heartburn, nangangasim, maasim ang tiyan. O hindi matunawan, diba? Nangangasim, kailangan mo tubig. Okay, maligam-gam na tubig, iniinom natin every 15 minutes para mahugasan yung asido. Diba? Kasi acidic eh, malapot yung laway, diba? Actually, yung acid mula sa tiyan, nakakasira ng lalamunan, nakakasira din ng ipin. So, kailangan inom ka ng tubig every 10 to 15 minutes pa konti-konti para mahugasan yung acid. Hindi magasgas ang sikmura mo. Number 11, sakit sa tiyan. Makabag, mahilab ang tiyan, nag-i-spasm, nagko-colic. Diba? Pag masakit ang tiyan, for whatever reason, kahit masakit nga ang puson, pwede rin hot water, maganda. Mainit na tubig, pampakalma ng tiyan. Kasi hot water, pinapa-relax yung muscle sa tiyan. Pag malamig ang tubig, medyo makulo ang tiyan. Ako, di ako pwede malamig na kumukulo ang tiyan ko. Kaya nga sa Japanese water therapy, gusto nila maligam-gam o medyo warm water. Ayaw nila ng malamig na tubig, masama nga daw sa tiyan. So, that's number 11. Stomach pain, colic, gas, warm water, maganda. Number 12, mga hangover.
nalasing, di ba? Ano bang gamot sa hangover? Di ba? Inom ng maraming tubig sa umaga kasi ang alak nakaka-dehydrate. Kaya nga sabi nga, pag uminom ka ng isang basong alak, kung red wine man yan o beer, kailangan meron ka isang basong tubig kasabay. So, isang basong alak, isang basong tubig, bago inom ka ulit ng alak, bago tubig. Ang mas maganda hindi uminom ng alak. Pero kung iinom kayo, kailangan may tubig sa gitna. Kasi nga yung alak, ihi ka ng ihi nadidehydrate ka. Kaya nahahangover, kailangan mo tubig. Number 13, ako napakahalaga, para hindi masira ang kidneys. Sa may chronic kidney disease, yung may chronic kidney disease, stage 1, stage 2, stage 3, yung bago mag-dialysis, diba? Yung tumataas na yung creatinine konti, kailangan mo maraming tubig. 3 litrong tubig, ideally, mga 3 liters in a day, 12 glasses of water in a day para sa may kidney disease. Itanong nyo po muna sa nephrologist nyo. Pero yan naman pinapayo habang konti pa lang ang taas ng creatinine, tapos maganda pa ihi mo, habang maganda pa ihi mo, pwede ka pa 3 litrong tubig. Pero kung talagang stage 5 na ng kidney failure, malapit na mag-dialysis, hindi na gaano umiihi, hindi ka na pwede uminom ng tubig kasi papuntang dialysis na yun Pero sa umpisa pa lang, 3 liters of water maganda. Kasi pag dehydrated, tataas din yung creatinine. Maraming tips sa creatinine, bawas protina, di ba? May mga gamot na binibigay, mga losartan, ACE inhibitors, binibigay, ARB, pero doktor niyo na magbibigay na. So, kidney disease, may tulong ang tubig. Number 4, lagnat. High fever, mataas ang lagnat, tubig talaga. Inom ng maraming tubig pag nilalagnat kasi nga, pinapawisan ka. Tapos pag uminom ka ng maligamgam na tubig, pag naihi mo yung tubig na yan, pag umihi ka na, bababa yung lagnat mo. Kasi pag inom mo ng tubig, maligamgam siya. Pag ihi mo, mainit ang ihi mo. So lumalabas yung fever sa ihi. Number 15, sa lahat ng plema. Ubo, trangkaso, may plema, pulmonya, may plema, asthma, may plema, emphysema, may plema. Basta maraming plema, kailangan maraming tubig. Kasi tubig ang pampalabnaw ng plema para malabas mo. Kailangan basa-basa itong baga natin para mas malabas yung mga bakterya, mikrobyo, dumi at plema. Para lumabnaw yung plema. Loosens phlegm, tubig. So mga 8 to 12 glasses of water. Number 16, gout. Mataas uric acid, atake ng gout. Magugulat kayo, syempre may gamot sa uric acid, may allopurinol, may febuxostat, bibigayan ng rheumatologist, pero kailangan mo rin maraming tubig sa gout. 8 to 12 glasses kasi nalalabas din niya uric acid. Iwas sa karne, iwas sa alak kung may gout. Number 17 out of 20 sa mga tumatanda. Pag tumatanda kasi kailangan din ng tubig, siguro mga at least 8 basong tubig kung medyo senior na. Pwede mas konti kung lagi lang nasa bahay. Mga 6 to 8 glasses of water, nagda-dry mouth Natutuyo ang laway pag senior. Senior, hirap lumunok, di ba? Matuyo Nababarahan ng senior, minsan nagcho-choke. So inom muna ng tubig bago kumain. Indigestion din, senior, mahirap matunawan, kailangan mo rin ng tubig. Okay? So, mas malalambot na pagkain para hindi tuyo ang laway at hindi magbara, tubig bago kumain. Number 18, sa nervous, anxiety. Bad mood ka. Di ba? Pag nine-nervous, masarap uminom ng tubig Pupunta ka sa banyo, marirelax ka, di ba? Kung bad mood ka, baka fatigue ka lang, hilo-hilo ka lang. Subukan mo, uminom ng tubig. Madalas iihi, baka mas masarap ang pakiramdam. Number 19, para sa normal function ng katawan. Tulad na sinabi ko, 70 to 80% water tayo. Pag kompleto tayo sa tubig, maganda sa utak, mas nakakaisip. Kompleto sa tubig, maganda sa dugo. Diba? Dugo, halos tubig yun Maganda sa joints, maganda sa buto, mas gising. So, kailangan talaga ng katawan natin, maintenance ng katawan natin, tubig. 8 to 12 glasses of water. And number 20, last, pampapayat ang tubig, di ba?
Pag uminom ka ng 2 basong tubig, di ba, bago kumain, medyo busog ka na. So, pag busog ka na, hindi ka na gano'ng makakain ng marami. So, may tulong din po yan. Ano bang side effects ng sobra sa tubig? Hindi ka na masosobra, 8 to 12 glasses lang naman eh. Ang pinaka-limit kasi, siguro on the average, wag lang lalampas sa 4 na litro. Which is 16 glasses in a day. Maximum na yun, mga 12 lang ako eh. 12 glasses in a day. Pag 16, minsan sumosobra. Okay, tapos yung di na umiihi, magdadialysis na, o yung manas na may heart failure. Sabihin, meron ng heart failure na hirap na yung puso, medyo bawas sa tubig, mga 4 na baso lang. Pero yung healthy pa na tao, at wala pang heart failure, pwede maraming tubig. So, birang-bira lang yung pinagbabawal yung tubig. Siguro sa normal na tao, 99.9% pwede itong maraming tubig. Bira lang yung hindi pwede. So, pag nasobrahan, usually, minsan may mga mental health problem eh. Yung parang meron silang mental health problem na talaga inom lang sila ng inom ng tubig. Kaya bumabagsak yung sodium, hyponatremia, bila naman ito mangyari. Okay, tapos tulad na sinabi ko, hindi lang naman tubig. Pwede gusto mo juice, gusto mo iced tea, gusto mo kape, tubig din naman yan. Kaya lang nga, mas maganda pa rin tubig, less calories. Gusto mo buko, pwede rin naman. Huwag lang masyadong marami kasi mga 50 calories din bawat baso ng buko. So saan po nakatulong to? Baka hindi nyo ito nagagawa, dagdag nyo sa normal na gamutan nyo, sa 20 sakit na to, makakatulong ang tamang pag-inom ng tubig. Salamat po.